Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ako po si Father Eric Arada mula sa Si Diyos ng Lipa at Coraparaco ng Parokya Santa Clara dito sa Barangay Santa Clara, Lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa ating kalakbay sa ating buhay pananampalataya at patuloy ang pagninilay at paglaganap ng salita ng Diyos. Ang gospel natin ay hango sa huling diskurso ni Jesus bago ang kanyang kamatayan. Nababagabag ang mga alagad, ngunit ang salita ni Jesus ay nagsasabing, magpakatibay at magpakatatag kayo. Huwag kayong matakot. Ang payo ni Jesus, hindi sila pabayaan pagkus maganda siya ng lugar para sa nila at gagabayan. Tinuro niya ang pupuntahan kung paano makarating doon. Ang landas na lalakbayin. Si Jesus, siyempre, ay nagtuturo sa atin kung paano makarating sa buhay na walang hanggan. Kung paano makahanap ng pagtubos at kaligtasan, malalim na kapayapaan at espiritual na katatagan sa ating buhay. Ngunit inaakay din niya tayo doon sa kanyang buhay sa lupang pinakita sa atin ni Jesus kung paano namuhay siya sa mundong ito at maging tapat sa Ama. Una sa lahat, kung saan pupunta, nakikita ni Jesus ang kalungkutan ng mga alagad. Nakikita niya ang ating mga takot na hindi niya tayo pabayaan, tulad ng nangyayari sa atin kapag napipilitan tayo humiwalay sa isang taong mahal natin. Sinabi niya, ako'y paroroon upang ipaganda na ang isang lugar para sa inyo, upang kung saan ang naroon ay naroon din kayo. Ginamit ni Jesus ang pamilyang na imahe ng tahanan, ang lugar na relasyon at pagpapakalagayan loob. Sa bahay ng ating Ama, sinasabi niya sa kanyang mga kaibigan, at sa bawat isa sa atin, may puwang para sa atin. Malugod kang tinatanggap, tatanggapin ka magpakailanman na may init na isang yakap, at ako ay nasa langit upang maganda ng isang lugar para sa iyo. At hinihanda niya para sa atin ang yumakap sa Ama, ang lugar para sa buong kawalang hanggang. Ang salitang kaliwan ay pinagmumulan ng pag-asa sa atin. Hindi niwalay ni Jesus ang kanyang sarili mula sa ating pagkus. Binuksan niya ang daan para sa atin na inaasahan ng ating huling hantungan. Ang pagipagtakpo sa Diyos Ama na kung saan ang ating puso ay may lugar para sa bawat isa sa atin. Kaya, kapag nakakaranas tayo ng pagkapagod, pagkalito at kabiguan, alalahanin natin kung saan patungo ang ating buhay. Hindi natin dapat kalimutan ang patutunguhan kahit na ngayon ay nanganganib tayong makaligtan nito, at ang huling tanong ay, saan tayo pupunta? Huwag nating kalilimutan ang kadakilan at kagandahan ng ating patutunguhan. Ang sagot ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Si Jesus mismo ang landas na dapat natin sundin upang mamuhay sa katotohanan at magkaroon ng buhay na sagana. Siya ang daan, at sa makatuwid, ang panampalataya sa Kanya ay isang landas na dapat nating tatahakin. Isang palalakbay na dapat gawin, isang landas na kasama niya, at tayo ay pagsunod kay Jesus. Siya ang daan patungo sa walang sawang kalagayan. Ito ang kompas o GPS para makarating sa langit. Ang pag-ibig kay Jesus, ang daan, ang pagiging tanda na kanyang pag-ibig sa lupa. Let us pray. Lord Jesus Christ, you are the way, the truth, and the life. Do not let us stray from your path, for you are our way. Do not let us distrust your promises, for you are the truth. Do not let us rest in anything other than you, for you are our life. Amen.